May mga gabi talaga na kahit anong pikit mo, hindi ka dadalawin ng antok kasi may iniwan kang tanong sa dilim. At kung minsan, ang sagot bigla na lang bumubulong sa likod mo. Sabi nila, ang mga taong napulot sa daan may dalang sumpa. Pero minsan, hindi sila ang may dalang panganib, sila ang nilalapitan ng nilalang na matagal nang naghihintay ng masusunggaban. Nagsimula ang kwento sa isang gabing umaambon. Payapang natutulog ang buong baryo ng pinagtapakan, pero sa may tabing bukid, may isang babae, lumpong maglakad, may dugo sa palad, at tila tulala sa kawalan. Hindi niya alam kung saan siya galing. Hindi rin niya alam kung sino siya. Pero may isang lalaking di takot sa mga tanong, isang binatang albularyo na si Elias. Iba ang tibok ng puso niya noong una niyang makita ang dalaga sa dilim, parang may hinahatak na misteryo sa mga mata nitong basang-basa, malamig at blanko. Hindi ka na pwedeng iwan dito, bulong ni Elias, habang tinatakpan ng kanyang balabal ang nanginginig na katawan ng dalaga. Walang pangalan ang dalaga. Kaya tinawag na lang niya itong Salome. Walang sumalubong, walang naghanap. Parang multong tumapak sa lupa si Salome. Pero sa mata ni Elias, may buhay pa ang dalaga, may mga sugat na pwedeng gamutin, kahit hindi niya pa alam kung alin sa mga ito ang pisikal at alin ang mas malalim pa roon. Sa munting kubo ni Elias, puno ng halamang gamot, tuyong dahon, at amoy ng insenso, unti-unti niyang inalagaan si Salome. Tahimik lang ito, hindi nagsasalita. Pero may mga gabi na umiiyak siya nang walang tunog. Sa isang sulok ng kwarto, nakatitig lang siya sa isang lumang kandila na laging nauupos bago maghating gabi. Ang kandilang iyon, puting-puti, may ukit na mga simbolo sa gilid, ay gamit pa raw ng yumaong lola ni Elias, isang matandang manggamot na kilala rin sa barangay bilang tagapagsara ng pintuang di makita. Isa itong simbolikong bagay na ginagamit lang kapag may espiritong ligaw o kaluluwang di matahimik. Pero simula nang dumating si Salome, laging nauupos ang kandila kahit di sinisindihan. Isang gabi, habang pinapalitan ni Elias ang mga tapal sa sugat ni Salome, napatingin siya sa mga mata nito. Doon niya unang nakita ang titig na hindi pangkaraniwan, malalim, parang may bumubulong sa loob. Gaze moment. Isang titig na parang gusto mong takasan, pero alam mong may pangakong nakabaon doon. Pagkatapos may dumaloy na isang patak ng luha mula sa mata ng dalaga. Walang salita. Walang tunog. Pero sa luha na yon, ramdam ni Elias, may masama nang dumikit sa katawan ng babae. Dumating si Jasper, matalik na kaibigan ni Elias, isang masayahin at bumisngis na binata na mahilig magbitaw ng corny na biro. Uy pre, may bago ka na palang kasamang diwata rito. Paalaga din ako ha? Tatawa-tawa niyang sabi habang iniaabot ang bagong ani na mga halamang gamot. Pero kahit si Jasper, tahimik din nang una niyang makilala si Salome. Parang nakita ko na siya dati, mahina niyang nasambit habang kinikilabutan. Lumipas ang mga araw pero lalong dumami ang kakaibang nangyayari. May mga bangkay ng hayop na natatagpuan sa likod ng kubo, wala ng dugo pero walang sugat. Parang piniga ng di nakikitang kamay. Tuwing gabi, may tila humahaplos sa bubong. At si Salome, madalas na natatagpo ang nakatayo sa labas, nakatingin sa kadiliman ng kabubatan. Salome, anong ginagawa mo diyan? Tanong ni Elias minsang gabing umuulan. Hindi sumagot si Salome. Pero lumapit siya, inabot ang kanyang kamay sa noo ni Elias at sa unang pagkakataon, nagsalita. May babalik sakin isang hapon, habang nililinis ni Elias ang mga lumang gamit ng kanyang lola, may natagpuan siyang lumang litrato. Nandun si Lola Minda, may hawak na sanggol at sa likod ng litrato, may sulat na nakaukit, bata pa lang siya pinili na ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Nang ipakita ito kay Salome, bigla siyang napaiyak. Pero hindi dahil sa litrato. Hindi ko siya kilala pero ang amoy ito yung amoy sa panaginip ko. Apoy at bulaklak na may dugo. Doon nagsimulang mabuo ang hinala ni Elias, si Salome, baka hindi lang basta inabandona. Baka pinagtangkaan ng gamitin o baka ginagamit na. Sa isang gabi ng bagong buwan, pinayuhan ni Elias si Salome na huwag matulog. Pero nang magising siya, wala ito sa higaan. Sa labas, sa gitna ng ulan, nakita niya si Salome na nakaluhod sa ilalim ng punong kahoy na pinaniniwala ang tirahan ng mga lamang lupa. Sa paligid niya, may bilog ng itim na lupa,
at sa gitna, nakatirik ang puting kandilang hindi dapat muling sindihan. Napaatras si Elias. Salome, anong ginagawa mo? Dahan-dahan lumingon si Salome, at sa unang pagkakataon, umiti siya, isang ngiting hindi kanya. Sa mga panahong sinusubukan mong intindihin ang isang taong wasak, minsan doon mo rin natutuklasan kung paano sila nabasag. Pero paano kung ang pagkabasag nila, hindi dahil sa trauma kundi dahil sa isang nilalang na ginising mula sa libingan? Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging malinaw, may koneksyon si Salome sa kandila sa litrato at sa sumpang isinara na dapat noon pa. Ngunit ngayon parang binubuksan muli. At ngayong nandito ka na rin, itanong mo sa sarili mo, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Nang sumunod na gabi, hindi mapakali si Elias. Kahit nakahiga na siya sa banig, ang ingay ng kuliglig at ang pagtulo ng ulan sa bubong ay tila mga paalala lang na may bagay siyang hindi kayang ipaliwanag. Sa gilid ng silid, natutulog si Salome, pero kahit tulog ay tila may pakikipaglaban sa loob, napapangiwi, kumikibot ang labi, at minsan ay binabanggit ang pangalang hindi niya maalala pagkagising. Aling Marta, ilayon niyo ako, pero sino si Aling Marta? At bakit pamilyar ang pangalang iyon? Kinabukasan, habang namimitas ng dahon ng sambong si Elias, bigla siyang nilapitan ng isang matandang babae, nakaputing barot saya, mapuputi ang mata, at walang bahid ng pagod sa mukha. Hindi niya ito kilala. Hindi rin niya narinig ang yabag papalapit. Elias, mahinang sabi ng matanda, ang kandilang sinindihan niya kagabi hindi iyon basta kandila. Yan ang pagtila ng alon. Ginagamit lang yan kung may pinabalik na kaluluwa sa daigdig. Napapitlag si Elias. Sino kayo? Hindi sumagot ang matanda. Tumingin lang sa kanya ng diretsyo, pagkatapos ay iniabot ang isang maliit na sisidlang gawa sa bao, may ukit ng buwan at bituin. Kapag dumilim na't wala ka nang marinig na ibon, buksan mo ito. Pero huwag sa harap ng babae. Nang tumingin si Elias sa pinanggalingan ng matanda, wala na siya. Parang usok na nadala ng hangin. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niyang muling nakaupo si Salome sa sulok, nakatitig sa kanyang mga kamay. May hawak siyang lumang pulseras na yari sa sinamay, may maliit na mutyang bughaw sa gitna. Hindi iyon galing kay Elias. Kanino yan? Tanong niya. Walang imik si Salome. Pero isang sulyap lang, isang gaze moment na puno ng takot at awa at naintindihan na ni Elias. Sa likod ng katahimikan ni Salome, may alaala siyang pilit binabaon pero hindi nawawala. Lumapit siya. May naaalala ka na ba? Boses, mahina niyang sagot. May boses na laging kumakanta sa gabi. Sinusundo ako kapag umuulan. Lumamig ang katawan ni Elias. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola Minda, tungkol sa mga araw ng ulan kung kailan ang mga diwata ng ilalim ng lupa ay lumalabas para hanapin ang mga batang pinangakuan na noon pa. Mga batang minsan nang binasbasan o isinumpa. Minsan lang nila kinuha ang bata. Pero kapag sinubukang itago, sinisingil nila ng paulit-ulit, sabi ni Lola noon. Hindi sila nakakalimot. Biglang bumigat ang paligid. Sa labas, huminto ang hangin. Tumigil ang mga ibon. Walang kaluskos, walang huni. Naalala ni Elias ang bao. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mula sa loob, lumabas ang amoy ng tuyong bulaklak at abo. Sa gitna, may isang papel na nalukot na sa tagal, isang sulat, tila galing sa isang nanay na nagsusumamo, Aling Marta, patawad. Hindi ko kayang isakripisyo ang anak ko. Huwag niyo po sanang kunin siya. Akin na lang po ang buhay. Biglang nagdikit-dikit ang piraso ng puzzle sa utak ni Elias. Si Salome, siya ang batang tinutukoy sa sulat. At si Aling Marta hindi lang basta matanda. Isa siyang nilalang ng lupa, isang diwata ng dilim. Ang pangalan niyang inuungol ni Salome sa panaginip, iyon ang sinumpaang pangalan na hindi dapat banggitin. At kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin may kasunduan noon pa. At pinilit lang itong kalimutan. Salome, tanong ni Elias ng gabing iyon habang nilalagyan niya ng langis ang kanyang mga talisman, may naaalala ka bang batis? Isang lugar kung saan ka palaging dinadala. Napapikit si Salome. Nagsimulang pumatak ang luha. May ilog. Maliit. May puno ng balete sa gilid.
Doon ako tinuruan ng kantang inapahinto siya. Parang may sumakal sa kanyang lalamunan. At biglang nagsalita siya ng buo, malinaw, para bang may ibang dila na kumontrol sa kanya. Kapag dumilim at umalon ang ilog, babalik ang katawan. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan. Salom, nyugyug siya ni Elias. Pero tulala na siya, nanlilisik ang mata. Nagtatahol na ang mga aso sa paligid. Parang may parating. Kinabukasan, pinuntahan ni Elias ang ilog. Dinala niya si Jasper dahil alam niyang delikado. Doon nila nakita ang punong balete at sa ugat nito may bahaging hukay na tila bagong bukas. Sa gilid may ukit sa bato, Marta. Alam namin iniitinago rin siya. Pre, nanginginig si Jasper. Tao lang si Salom pero bakit ganon ang tingin niya sa akin kagabi? Parang alam niya kung kailan ako mamamatay. Hindi masagot ni Elias. Sa kaloob-looban ng puso niya, natatakot na rin siya. Pero hindi lang para kay Salom. Natatakot siya sa damdaming nagsisimulang sumibol, pagmamahal na alam niyang hindi niya dapat maramdaman sa isang nilalang na pinagtangka ang agawin ng mga ditao. Pagbalik nila sa kubo, wala si Salom. Naiwan lang ang pulserang may mutya, nakapatong sa lumang litrato. At sa kisam, may tumutulo ng dugo. Isa, dalawa tapos biglang tumigil. Sumigaw si Elias. Salom! Sa paligid, may mga matang nanonood. Sa lilim ng punong kahoy, sa singit ng alulod, sa pagitan ng mga anino. Nararamdaman niya. Binabantayan na siya. Muling dumating ang matandang babae. Hindi mo kayang pigilan ang sumpa. Binalik siya hindi para gamutin kundi para ibalik. Isa siyang alay. Hindi siya dapat umibig. Lalong hindi dapat ibigin. Bakit siya? Tanong ni Elias. Dahil sa kasalanan ng kanyang ina. At ngayon kapag tumugtog muli ang kantang yon, wala nang pwedeng tumakas. Dumaan ang hangin. Sa likod niya, narinig niya ang tinig ni Salom. Hindi nakikita pero nandoon. Kaya mo pa ba akong iligtas kahit hindi mo alam kung sino talaga ako? Tumalikod si Elias. Sa tabi ng pintuan, nandoon si Salom nakatayo pero hindi na siya. Maputla, nangingitim ang mata, may marka na sa lig, hugis bulan, may mata sa gitna. At sa kamay niya hawak niya na muli ang mutyang pulseras. Hindi niya yon isinuot. Pero bumalik ito sa kanya. Bumalik tulad ng pangakong ibabalik ang katawan kapag tumugtog na muli ang ulan. Kinabukasan, bumuhos ang walang patid na ulan. Sa isang panig ng baryo, may matandang lalaking umakyat ng bundok, karga ang isang lumang tambol na yari sa balat ng tikbalang. Siya ang bantay ng ulan, ang huling albularyo ng hilagang silangan. At habang tumutugtog siya ng tambol, sinabi niya, kapag may batang dinala ng ulan, may dugo sa lupa na kailangang bayaran. Hindi pa tapos ang kanta. Hindi pa tapos ang kwento. At ngayon, tanong ko sa'yo. Naalala mo ba ang kantang narinig mo nung bata ka pa? Yung parang awit sa panaginip pero paggising mo, may sugat ka sa braso. Dahil minsan, ang musika ay hindi lang alala. Minsan, panawagan na pala. Kung ikaw ang nasa harap niya, pipiliin mo pa rin ba siyang iligtas? O iiwan mo siya sa dilim, gaya ng ginawa ng lahat? Mula nang bumuhos ang ulan, parang hindi na natutuyo ang paligid ng kubo. Ang dating amoy ng tuyong halamang gamot, ngayon ay sinisingitan na ng panis na lupa, ng amag, at kung minsan, parang usok ng kandilang wala namang sindi. Hindi na rin gaanong nagsasalita si Elias. Mula nang muling isinuot ni Salom ang pulseras, tila may lamat na nabuo sa pagitan nila. Hindi galit. Hindi rin takot. Isa yung tahimik na agwat na parang alam mong kahit magsalita ka, hindi na babalik sa dati ang lahat. Isang gabi, habang pinipigan niya ang basang tela para punasan ang bintana, nakita niya ang refleksyon ni Salom sa salamin, nakatayo lang sa may likod, nakatingin sa kanya. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya kumibo. Pero nang lumingon siya para tanungin kung may kailangan ito, wala roon si Salom. Nang lingunin niyang muli ang salamin, wala na rin ang refleksyon. Tao lang siya, bulong ni Elias sa sarili. Pero bakit parang hindi na siya tumitira sa katawan niya? Hindi alam ni Elias kung anong mas mahirap ang tanggapin na may bahagi si Salome na hindi niya maabot,
o ang unti-unting pag-alala niya sa mga bagay na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Noong 7 taong gulang pa lang siya, may isang gabing ginising siya ng iyak ng kanyang ina. Umuulan din noon. At sa labas ng kanilang kubo, may babaeng nakaitim na tila nakalutang, hawak-hawak ang piraso ng puting tela. Nakatingin ito sa kanila pero lalo na sa kanya. Ang sabi ng lola niya pagkatapos ng gabing yon, may isang nilalang na gusto kang kunin. Pero tinanggihan natin. Kaya maghanda ka dahil babalik at babalik sila. Akala niya noon, takot lang iyon ng matanda. Pero ngayon bumabalik lahat. Sa mga panaginip niya, laging naroon si Salome, nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang pulseras, at kinakanta ang parehong awit. Kapag dumilim at umalon ang ilog, hindi niya tinatapos ang kanta, pero tuwing awitin ito, may nawawalang isa sa paligid, isang hayop, isang anino, o minsan isang alaala. Isang madaling araw, nagising si Elias na wala na ang kanyang singsing. Isang maliit na piraso ng bakal, kulay tanso, na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Lagi niyang dala iyon, singsing ng nanay niyang hindi niya kailanman nakausap sa huling pagkakataon. Hanap siya ng hanap. Binuksan ang lahat ng bowl, sinuyod ang ilalim ng banig, pati ang bubong pinagtitingin. Wala. Pero sa sumunod na gabi, nakita niya itong suot ni Salome sa panaginip. Nakaluhod ito sa gitna ng gubat, umiiyak habang paulit-ulit na sinasabi, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Pagkagising niya, nasa ibabaw ng lamesa ang singsing. Malinis. Kumikinang. Pero parang malamig ang bakal, parang hawak pa ng ibang kamay bago ibinalik. Dumalas ang mga kakatwang nangyayari. Isang araw, nawala ang mga pananim sa likod ng kubo. Para bang tinanggal isa-isa ng hindi nakikitang kamay. Walang yapak. Walang bakas ng hayop. Pero sa gitna ng putikan, may iniwang 3 bilog na marka, hugis mata. Isa lang ang nakabukas. Isang gabi, bigla na lang sumindi mag-isa ang kandilang puti, yung may ukit ng simbolo. Wala namang hangin. Wala ring apoy sa paligid. Pero nang sindihan ito, nagsimulang manginig ang buong kubo. Hindi na siya bumabalik, sabi ni Jasper, nang minsang dinalaw si Elias. Pero ramdam mong nandito pa rin siya. Hindi sumagot si Elias. Pero bago umalis si Jasper, humawak siya sa balikat ng kaibigan, at sa unang pagkakataon, nagpakita ng takot. Kung hindi mo pa kayang harapin ang totoo, baka mauna pang mawala ang mga taong mahalaga sa'yo. Minsang naglalakad si Elias sa gilid ng gubat, nakita niya si Salome, nakaupo sa tabi ng punong balete, hawak ang isang sulat. Marahang iniikot ng hangin ang mga buhok niya, pero hindi siya gumagalaw. Nilapitan niya ito. Ano yan? Tahimik. Gaze moment. Dahan-dahan niyang inabot ang sulat. Sa likod ng papel, pamilyar ang sulat kamay. Sa anak kong siya. Kung sakaling mabasa mo to, ibig sabihin, di ko na nagawa ang pangako ko sa'yo. Patawarin mo ako. Pinili kong huwag kang isakripisyo. Pinili kong mamatay para iligtas ka. Pero alam kong hindi lang kamatayan ang kabayaran ng ganitong uri ng kasunduan. Lumingon si Salome. Lumuluhang tahimik. Sinasabi nila, pinili akong alay. Pero totoo ba yon? Kung totoo yon, bakit ako laging giniginaw tuwing naiisip ko ang salitang nanay? Wala akong mukha na maalala. Pero bakit parang mahal ko siya kahit di ko siya nakita? Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Kaya umupo na lang siya sa tabi nito. Wala siyang sinabi. Pero pinatong niya ang singsing sa kamay ni Salome. Gaze moment. Isang uri ng sulyap na parang nagsasabi, kahit hindi ko alam kung sino ka, hindi ka mag-isa. Ngunit hindi lahat ng katahimikan ay mapayapa. Minsang gabing umuulan, nawala si Salome. Naiwang nakabukas ang pintuan. Sa mesa, may isang kandilang nauupos. Sa pader, may nakasulat gamit ang uling, tapusin mo na. Bago pa ako tuluyang mawala. Sa gitna ng dilim, sinundan ni Elias ang bakas. Hindi mga yapak ng tao. Malalaki. Parang kinakaladkad. Paakyat ng bundok. At sa itaas, sa mismong balit, nandoon si Salome. Hubad ang paa, puti ang suot, at hawak-hawak ang pulseras.
Sa tabi niya may nakatayong anino. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Pero nakatingin kay Elias. Hindi ko na kaya, sabi ni Salome, mahina pero malinaw. Wala na akong alaala. Wala na akong pangalan. Ang tanging natitira sa akin ay ang bagay na sinusubukan kong labanan. Salome, hindi yon ang pangalan ko. Pero yon ang pinili mong pangalan, sagot ni Elias, sabay hakbang palapit. Bumalik ang anino. Umurong. Parang nilalamo ng dilim ang paligid. Kung aalis ako ngayon, may mawawala. Pero kung mananatili ako, ikaw ang mawawala. Lumapit si Elias. Hinawakan ng pulseras. Kahit sino ka pa noon, kung pipiliin mong manatili ngayon, mananatili rin ako. Biglang bumuga ng malamig na hangin ang paligid. Sa di kalayuan, bumukas ang lupa. Parang bibig ng mundong galit. Sumigaw ang hangin. Ibalik-en siya. Ngunit tumindig si Salome. Tumayo siya, mataas ang noo, hawak ang singsing ng ina ni Elias, at itinapat ito sa hangin. Hindi ako alay. Ako ang anak ng babaeng hindi sumunod. At sa isang iglap, tumigil ang hangin. Tumigil ang ulan. Sa katahimikang iyon, lumapit si Salome kay Elias. May natitira pa sa akin pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Walang imik si Elias. Pero sa kanyang pagyakap, naiparating niya ang sagot. Kinabukasan, nakita silang magkasama sa kubo. Tahimik. Payapa. Parang walang nangyari. Pero sa likod ng kubo, nakatayo si Jasper, nakamasid. At sa mga mata niya may takot. Kasi kahit si Elias ay hindi nakapansin. Nang niyakap siya ni Salome, wala na ang anino niya sa lupa. Kung ang kabutihan ay nasa anyo ng tao, kaya rin ba nitong sumanib sa dilim, para lang manatili? Ikaw, anong bahagi ng sarili mo ang kaya mong isuko, para lang mailigtas ang taong hindi mo lubusang kilala pero minahal mo pa rin? Mula ng gabing humupa ang ulan, hindi na muling naging tahimik ang paligid. Sa unang tingin, parang bumalik na sa normal, walang kandilang kusa na lang nasisindihan, walang aninong lumalabas sa mga salamin, at si Salome muling bumingiti kahit minsan-minsan. Pero sa mata ni Elias, mas naging tahimik si Salome hindi dahil payapa siya, kundi dahil may kinikimkim na mas malalim pa sa gulo ng nakaraan. At sa bawat gabi, paulit-ulit na bumabalik ang panaginip. Sa panaginip, nasa ilalim siya ng puno ng balete. Si Salome nakatayo sa gitna ng ulan. Hubad ang mga paa, puti ang suot, hawak ang pulseras, at may bakas ng luha sa pisngi. Sa paligid niya, may apat na nilalang, mga hugis tao, pero may balat na parang lupa, at mata na parang hukay, itim, basang-bas, malalim. Sabay-sabay silang bumubulong, oras na. Oras na. Oras na. Pagkagising niya, lagi niyang nahahanap si Salome sa may durungawan, nakatanaw sa buwan, at hawak-hawak pa rin ang singsing ng kanyang ina. Minsan, bulong niya sa sarili, ikaw pa rin ba yan? At kung minsan, parang sinasagot siya ng katahimikan. Muling nagpakita si Jasper, hindi upang tumawa o magdala ng balita, kundi dala ang isang babala. Elias, may 2 bata sa kabilang baryo na nawala nung gabi ng bagyo. Wala silang yapak sa lupa. Pero alam mo kung anong naiwan? Luhang buo sa dahon ng gabi. Luha, tanong ni Elias. At amoy ng insenso sa hangin. Pareho ng amoy na lumalabas dito. Tumahimik si Elias. Hindi niya masabi kay Jasper na pati siya, pinapanaginipan ang parehong eksena gabi-gabi. Pero ang mas kinakatakot niya, sa bawat ulit ng panaginip, palapit ng palapit ang 4 na nilalang kay Salome. At isang gabi, sila na ang nasa tabi niya. Nagpasya siyang muling buksan ang lumang bowl ng kanyang yumaong lola. Sa ilalim ng mga lumang talisman, may nakatuping sulat. Isang babala, isinulat para sa kanya, kapag bumalik ang kandila, at muling isinuot ang mutya, alamin mo ang tawag ng lupa. Dahil ang pinili noon ay hindi pa tapos ang papel. Sa tabi ng sulat, may isang piraso ng batik-batik na tela. Malamig. Para bang hinugot mula sa hukay. Sa gitna, may burdang mga titik, N.A.C.L.A.A. Aling Marta, bulong ni Elias, habang pilit inaalala ang mukha ng matandang babaeng minsang lumitaw sa gubat. Bakit siya bumalik? At bakit si Salome ang hinahanap?
Hindi siya nag-iisa sa pag-aalala. Si Salome rin, palaging nanggigising sa gitna ng gabi, basang-basa ang buhok, at minsan ay may lupa sa ilalim ng kuko. Hindi niya raw alam kung saan siya nanggagaling, pero ang kamay niya, parang may hinuhukay sa panaginip. Sa mga araw na yon, nagsimula silang maghanda. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong alam nang ang laban ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa kaluluwa. Nag-ipon sila ng mga pangontra, dahon ng lagundi, asin, langis ng niyog, at itim na paminta. Sa mga sulok ng kubo, naglagay sila ng ukit, mga simbolong sinulat gamit ang dugo ng manok. Hindi iyon ordinaryong panangga, kundi huling panawagan sa mga ninuno na sana'y pakinggan sila bago tuluyang lamunin ng dilim. Pero kahit gaano sila kahanda sa pisikal, emosyonal silang basag. Isang gabi, habang inaayos ni Elias ang likod ng kubo, nakita niya si Salome, nakaupo sa sahig, hawak ang singsing, at tahimik na umiiyak. Hindi na siya nagtago. Umupo siya sa tabi nito. Alam mo, minsan naiisip ko, paano kung ako talaga yung kailangan nilang isakripisyo? Tanong ni Salome, hindi tumitingin. Hindi, sagot ni Elias, nanginginig ang tinig. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi siya nakasagot. Comment trigger line. Tahimik silang dalawa. Isang uri ng katahimikan na parang may nakikinig sa paligid. Kinabukasan, may isa na namang nawawala sa baryo. Isang matandang babae na minsang nagpatulong kay Elias noong may rayuma siya. Ang naiwan lang sa bakuran niya ay isang maliit na panyo, may bordering FA-CLA, hindi na nila alam kung sino ang susunod. At habang lumalapit ang araw ng bagong buwan, mas lumalalim ang mga anino sa paligid. Sa gabi, sumasayaw na ang mga anino sa dingding. Minsan, hindi gumagalaw si Salome kahit may naririnig siyang bulong. Ang sabi niya, parang sinusubukan nilang ipaalala kung sino ako pero ayokong alalahanin. Dumating si Jasper, dala ang isang lumang aklat na galing sa simbahan ng kabilang bayan. Doon niya raw nakita ang kwento ng isang batang pinili, isang sanggol na isinumpa sa sinapupunan pa lang, anak ng isang inang tumanggi sa kasunduan ng mga taga-ilalim. Ang larawan sa libro si Salome. Pareho ng mukha. Pareho ng pulseras. Hindi lang ito kwento. Ito yung dahilan kung bakit nilalakad niya ang gabi habang tulog siya. Dahil hinihila na siya pabalik. May paraan pa ba para itigil to? Tanong ni Elias. Tahimik si Jasper. Tumango. Pero ang sagot ay hindi tiyak. Kung may isusuko. Lumapit si Elias kay Salome. Hawak ang singsing. Inabot ito sa kanya. Bakit mo laging dala to? Tanong ng dalaga. Hindi ko nakausap ang nanay ko bago siya mamatay. Lagi akong galit noon kasi iniwan niya ako. Pero ngayong naintindihan ko na baka hindi niya ako iniwan. Baka pinili niya lang akong iligtas. Tumingin si Salome. Isang gaze moment na puno ng luha at tanong. Ano kung hindi ako karapat-dapat iligtas? Ang tanong, sino ba ang nagsabing hindi ka karapat-dapat? Sa mga huling araw bago ang bagong buwan, mas tumindi ang pangamba. Nawawala na rin ang mga aso sa paligid. Ang mga ibon hindi na umaawit. At ang mga kandila nagsisindi kahit umaga. Tuwing hating gabi, naririnig nila ang parehong awit. Kapag dumilim at umalon ang ilog, babalik ang katawan, at sa panaginip ni Elias, si Salome ay nakaluhod sa gitna ng gubat, at unti-unting bumubukas ang lupa sa ilalim niya. Sa likod niya, may aninong pamilyar, mataas, balingkinitan, at may mukha ng kanyang ina. Anak, nagising si Elias, pawis na pawis. Sa tabi niya, si Salome, gising na rin. Pareho silang hindi makapagsalita. Sa gabi ng bagong buwan, alam nilang darating ito. Hindi na tanong kung kailan, kundi kung handa na ba sila. At habang nakaupo silang magkasama sa gitna ng kubo, wala nang ibang laman ang gabi kundi ang pag-iyak ng hangin at ang tunog ng lumang kantang walang nagsimula. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? O pipiliin mong magpasa ng sumpa, kahit hindi mo alam kung hanggang kailan mo ito kakayanin? Sapagkat hindi lahat ng nilalang ay isinilang para maging tao. At hindi lahat ng tao nananatiling tao habang buhay. Umuulan na naman. Hindi na gaya ng mga naunang pag-ambon, ngayon, ang bawat patak ay parang may dalang bigat,
parang bawat bagsak ng tubig sa bubong ay tinig ng mga nawawala. Sa loob ng kubo, malamig. Walang nagsasalita. Si Elias, hawak-hawak pa rin ang singsing ng kanyang ina, habang si Salome ay parang nawalan na ng lakas. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya nagtataka. Para bang tinanggap na niya na may darating pero hindi niya alam kung siya ang susunduin o siya ang isusuko. Salome, mahina ang tinig ni Elias. Kung may nalaman ka na kailangan kong malaman din. Pero hindi siya sumagot. Tumayo si Salome at muling nilapitan ang pulseras. Ilang araw na rin mula nang huling isinuot niya ito, pero ngayong gabi, para bang may ibang lakas ang humihila sa kanya. Nang isuot niya ito, biglang sumilaw ang mutya. Hindi na ito bughaw. Naging pula, dugo ang kulay, at unti-unting umitim ang gilid. Napasigaw si Elias. Bitiwan mo yan! Pero huli na. Tumayo si Salome, pero hindi na siya si Salome. Sa boses na hindi kanya, nagsalita siya, hindi ako alay. Ako ang anak ng babaeng hindi sumunod. Parehong linyang binigkas niya noong una, pero ngayon, mas malamig, mas mabigat, mas totoo. Nang dumating si Jasper kinabukasan, bumungad agad sa kanya ang kakaibang katahimikan. Walang hayop, walang kuliglig, at ang mga halaman sa paligid ng kubo tuyo. Pagpasok niya, nakita niya si Elias na tila walang tulog. Nangingitim ang ilalim ng mata, at ang kandila sa likod niya ay nakabaliktad, ang apoy ay kulay asul. Pre, mahina niyang tawag, anong nangyayari? Pero hindi agad sumagot si Elias. Lumapit si Jasper, at bigla niyang hinila ang kwelyo ng kaibigan. Elias, sabihin mo na kung ano talaga to. Ano tong nilalabanan natin? At bakit parang hindi na ikaw yung kasama ko dito? Pumalag si Elias. Hindi ko rin alam, Jasper. Hindi ko rin alam, sabay turo sa pulseras. Simula nang bumalik yan sa kanya, parang nawawala siya. At ngayong alam ko na ang totoo, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong iligtas. Natahimik si Jasper. Totoo bang siya ang anak ng sumira ng kasunduan? Bulong ni Elias. At ako ang piniling tagapagbantay niya. Pinili ng mga ninuno. Pero hindi mo ko sinabihan, pabulong ni Jasper, nanginginig ang kamay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi siya makasagot. Alam mo ba, patuloy ni Jasper, may mga katawan na nakita sa may gubat kahapon. Dalawang magsasaka, patay pero walang sugat. Parehong hawak ang dahon ng gabi. At alam mo kung sino ang huling nakitang kasama nila? Si Elias, hindi makapaniwala. Si Salome, sagot ni Jasper. Siya ang huling nakita. Gabi. Wala na si Salome sa kubo. Iniwan lang niya ang singsing ni Elias sa gitna ng mesa. Sa halip na buo, wasak na ang isa sa mga gilid nito. Hawak ito ni Elias habang nakaupo sa tabi ng apoy. Sa isip niya, bumabalik ang lahat ng sinabi ni Lola Minda noon. Mga paalalang hindi niya pinakinggan, mga kwentong tinawanan lang niya. Kapag sinindihan ang kandilang may ukit, at ang mutya ay naging pula, ibig sabihin, handa na ang alay. Hindi lang katawan ang gusto nila, kundi ang kaluluwa ng tagapangalaga. Tagapangalaga, bulong ni Elias. Ako ba talaga yon? Nang bumalik si Jasper kinagabihan, dala niya ang isang babae. Nakasuot ng lumang balabal at may mga halamang nakapulupot sa baywang. Isang matandang albularyo mula sa bayan sa kabilang bundok. Ako si Ising, anya. At alam ko kung sino si Salome. Napatingin si Elias. Kilala niyo siya. Pero hindi sa pangalang yan. Ang pangalan niya ay Isaura. Anak siya ng aking kapatid. At ako ang dapat na kumuha sa kanya noon para ilayo. Pero tumanggi ang kanyang ina. Tumakas sila. At ngayon, bumalik ang kasunduan. Napaupo si Elias. Kung ganun, sagot ni Aling Ising. Bawat beses na susubukang baguhin ang tadhana, may isa na kailangang mamatay. At ngayong bumalik siya, may babayaran. Hindi na nakapagpigil si Jasper. Kung may babayaran, bakit si Elias ang pinili niyong tagapangalaga? Tahimik si Aling Ising. Pero ang sagot ay dumaan sa lamig ng hangin dahil siya ang anak ng huling babaeng tumanggi. Lumingon si Elias. Ako?
Ang ina mo siya rin ay binalaan. Noon pa man, ikaw ang susunod. At ngayon, ikaw ang huling hadlang. Biglang tumigil ang hangin. Pumasok ang anino sa pintuan, si Salome. Pero hindi na siya si Salome. Ang mga mata niya itim. Ang balat maputla. At sa paligid niya, naglalakad ang mga aninong walang mukha. Nang magsalita siya, malamig. Tuloy-tuloy. Bumalik ako dahil tinawag ako. Hindi ako si Isaura. Hindi na. Ako na ang pinili. Lumingon si Elias. Hindi mo kailangang sundin yon. May pagpili pa rin. Wala na, sagot niya. Dahil ang mutya hindi na akin. Tumingin siya sa pulseras. Itim na ang gitna ng mutya at unti-unti itong pumuputok, parang may buhay na pilit lumalabas mula roon. Aling Ising, sigaw ni Jasper. Anong nangyayari? Tinatanggap na ng mutya ang huling laman nito. Kapag tuluyan na siyang lamunin ng anino, wala ng Salome. Pero, sigaw ni Elias, may isa pa akong tanong. Tumingin lahat sa kanya. Bakit ako? Bakit kailangan kong tumanggap ng sakit na hindi ko naman kasalanan? Tahimik ang paligid. Dahil ikaw ang huling natitirang may puso, sagot ni Aling Ising. At sa mundong to, ang may puso siya ang palaging nasasaktan. Biglang napaatras si Salome. May tunog sa labas, iyakan ng mga bata. Mga aso na parang sinasakal. Lumapit siya kay Elias. Umiiyak. Hindi ko na kaya. Kung ako ang kailangan nilang kunin, ibigay mo na ako. Pero hindi siya sinagot ni Elias. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Salome. Hindi kita ibibigay. Bakit? Dahil sinabi mo noon, kapag dumilim at umalon ang ilog babalik ang katawan. Pero ngayong nandito na ako, pipiliin kong manatili kahit anong dumating. Gaze moment. Tahimik. Mabigat. At sabay nilang narinig ang basag ng mutya, binasag ito ng sarili niyang liwanag. At mula sa bitak ng mutya may lumabas. Hindi liwanag. Hindi rin dilim. Isang nilalang na walang anyo. Isang pangakong hindi natupad. Tumigil ang ulan. Tumigil ang huni. Tumigil ang mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Elias ang ina niyang matagal ng patay. Nakangiti, nakatayo sa likod ni Salome. Pero hindi siya gumagalaw. Dumilim ang paligid. At ang huling narinig ni Elias ay ang boses ng kanyang ina, "Anak, patawad. Pero ang tadhana mo ay matagal nang sinulat sa pangalan ko." Walang sigaw. Walang tunog ng laban. Pagmulat ni Elias, mag-isa na lang siya sa kubo. Wala si Salome. Wala si Jasper. Wala si Aling Ising. Sa gitna ng lamesa, nandoon ang singsing. Pero hindi na ito kanya. May pangalan na itong bago. At sa pagkakasulat ng pangalan, Isaura, alam niyang hindi na siya lang ang may kwento. Kung ang taong minahal mo ay hindi na siya, kaya mo pa rin ba siyang piliin? O iiwan mo siya gaya ng pag-iwan ng lahat sayo? Sa huling sandali, sino ba talaga ang alay? At sino ang tunay na sumuko? Hindi pa tapos ang gabi. At baka hindi pa ito ang simula. Umuulan na naman. Pero hindi na ito ulan ng mundo. Ulan ito ng mga matang matagal nang hindi lumuluha, ng mga pusong nilimot, ng mga alaalang sinumpa. Si Elias, basang-basa, nakatayo sa gitna ng masukal na gubat. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang huling alaala niya, ang singsing na may bagong pangalan. At ang boses ng ina niya na matagal na niyang inilibing sa isip. Sa harap niya ngayon isang anino. Hindi ito tao. Hindi rin halimaw. Isa itong anyo ng lahat ng takot, sama ng loob at kasalanang minana. Mula ulo hanggang talampakan, parang usok na may hugis ng mga nawawala. At sa gitna ng katawan nito, nandoon ang pulseras. Umiilaw. Pula. Buhay. Isaura, bulong ni Elias. Hindi na niya tinawag si Salome. Dahil alam niyang wala na siya. Tumingin ang nilalang sa kanya, mata na kulay abo, walang galit, walang awa. Isang titig na parang sinasabi, bakit ka pa lumalaban? Pero hindi siya umatras. Lumindol.
Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga kamay, mga aninong humahawak sa binti ni Elias. Pilit siyang pinapabagsak. Pero hindi siya bumitaw. Kinuha niya ang singsing sa bulsa. Ang luma, wasak at wala ng pangalan. Pero mahigpit pa rin ang hawak niya rito, parang ito na lang ang natitirang totoo sa kanya. Sabi mo noon, sigaw niya, ang mutya ay magpapasya kung sino ang handang magsakripisyo. Itinaas niya ang singsing. Ako na. Ako ang alay. Sumigaw ang nilalang. Isang tunog na hindi gawa ng tao, hindi hayop para itong buhos ng libong sigaw ng mga nawala. Isa sa mga kamay mula sa lupa ay umabot sa dibdib ni Elias. Mainit. Parang apoy na malamig. Tumulo ang dugo sa damit niya. Isa. Dalawa. Tatlong patak. Elias! Biglang lumitaw si Jasper mula sa dilim. May hawak siyang bangkaw na kahoy na balot ng pulang tela. Tinira niya ang anino, tumagos pero walang epekto. Tumakbo sigaw ni Jasper. Wala ay ng panahon. Pero hindi kumilos si Elias. Kung tatakbo ako, sino ang tatapos nito? Wala naman nagtapos ya gabi, Elias, sigaw ni Jasper, umiiyak. Wala namang ligtas dito. Biglang hinila ng anino si Jasper. Isa lang ang sigaw niya pero sapat na para mabingi ang kaluluwa ni Elias. Hindi na siya muling sumigaw. At nang mawala ang usok wala na si Jasper. Isang tela na lang ang naiwan, pula. Galing sa kanyang bandana. Nalaglag sa putikan. Napayuko si Elias. At sa katahimikan ng mundo, isang tinig ang bumalik galing sa kanyang ina. Ang pinakamahirap piliin ay ang iwan ang taong hindi ka iniwan. Dahan-dahang lumapit si Elias sa nilalang. Nanginginig ang katawan pero hindi sa takot. Sa lungkot. Sa pagsuko. Sa pagtanggap. Kung kailangan mong kunin ang isang bagay sa akin, bulong niya, kunin mo na. Itinaas niya ang singsing. Ngunit sa halip na ibigay ito kinagat niya. At sa pagkakagat niya, sumabog ang liwanag. Hindi liwanag na maputi. Kundi liwanag na pula parang dugo ng alaala. Napaluhod ang nilalang. Nagsisigaw. Mula sa pulseras, lumabas ang mukha ni Isaura. Umiiyak. Parang gising na ulit. Elias, niyakap siya nito. Wala na akong alam. Wala na akong sarili. Ginawa lang akong sisidlan ng galit. Alam ko, sagot ni Elias. Pero kahit anong sisidlan pwede pang linisin. Sumabog ang apoy sa paligid. Umiikot ang mga alon ng anino. Isa-isang bumalik ang mga mukha ng mga namatay. Ang ina ni Elias. Si Jasper. Ang dalawang magsasaka. Si Aling Ising. Lahat nakatingin lang. Tahimik. At sa gitna ng liwanag at dilim si Elias, si Isaura at ang singsing na durog. Kapag may nasirang kasunduan, sabi ni Isaura, may kailangang tumayong panibagong tagapangalaga. Tumingin siya kay Elias. Pero hindi ikaw ang dapat. Hindi mo ito kasalanan. Napangiti si Elias. Pero ako lang ang natirang may puso, di ba? Gaze moment. Tumingin siya sa kaliwa, nandoon si Jasper. Hindi totoo. Multo lang. Pero nakangiti ito. At sa tingin niyang yon may halong lungkot. At galak. Salamat, bulong ng multo. Kahit hindi mo sinabi alam kong hindi mo ako iniwan. Isa pang lindol. Naghihiwalay na ang lupa. Bumukas ang isang bitak sa harap nila at mula rito, lumabas ang pulseras pero puti na. Wala ng pula. Wala ng itim. Kinuha ito ni Isaura. At sa paghawak niya rito, unti-unting naging abo ang katawan niya. Salamat, Elias. Sa pagtanggap. Sa pagpili. Sa pagbuhat sa sakit na hindi naman sayo. Teka lang, Isaura. Pero wala na siya. Naiwan lang ang pulseras. Isang itim na sinulid na balot sa mutya. At ang huling salita niya, hindi ka alay, Elias. Ikaw ang tagapagtala. Tahimik ang paligid. Wala ng ulan. Wala ng apoy. Nakatayo si Elias sa gitna ng gubat, bitbit ang mutya,
Hawak sa kamay ang durog na singsing at nakatali sa pulso ang pulang bandana ni Jasper. Bumalik siya sa kubo. Wala na itong pinto. Basag na ang bintana. Pero buo pa rin ang altar ng kanyang ina. Ipinatong niya doon ang pulseras. Nilagyan ng kandila. At isinulat sa pader, dito nagsimula. Dito rin matatapos. O baka muling ulit. Sa labas, narinig niya ang huni ng ibon una sa mahabang panahon. Pero nang lumingon siya, may isang batang nakatayo sa gilid ng puno. Nakatingin sa kanya. Puting-puti ang mata. At sa daliri ng bata, nakasuot ang parehong singsing na inalay niya. Hindi niya alam kung paano napunta roon. Hindi rin siya gumalaw. At kung ikaw ang makakita ng batang yon sa daan, tatakbo ka ba? O tatawag ng tulong kahit alam mong huli na ang lahat? Tapos na ba talaga ang gabi? O baka nagsisimula pa lang ulit? Tahimik ang lahat. Minsan lang maging ganito ang mundo, walang sigawan, walang ihip ng hangin, walang bulong ng mga nilalang na laging nagmamasid. Ang lupa, basang-basa pa rin sa mga iniwang luha at dugo. Pero may amoy na bago, amoy ng natapos na panaginip o bangungot na nagpalit lang ng anyo. Si Elias, pagod na pagod, nakaupo sa harap ng lumang altar ng kanyang ina. Magkayakap ang mga tuhod at dibdib niya. Nakalugay ang buhok, namumugto ang mga mata. Pero wala na siyang iniiyakan. Kung may natira man sa kanya, katawan lang yon. Tila nasa pagitan siya ng buhay at hindi. Ang durog na singsing nasa sahig pa rin. Ang pulseras, yung minsang naging sisidlan ng dilim, nasa ibabaw na ng kandila. Naghihintay. Hindi na para gamitin, kundi para tandaan. Mula sa bintanang walang salamin, pumasok ang unang sinag ng araw. Maliwanag pero hindi mainit. Parang paalala lang na may panibagong simula kahit hindi mo alam kung anong klaseng simula. Sa labas, tahimik pa rin ang mga punong kahoy. Wala na ang mga anino. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na. Ang katahimikan ay pwedeng regalo o babala. Pasensya ka na, ma, mahina niyang bulong, parang hangin lang ang pwedeng makarinig. Ngayon lang kita talaga naintindihan. Kinuha niya ang pulseras. Pinunit ang pulang bandana ni Jasper at tinali ito roon. Wala siyang sinabi. Pero sa mata niya, kita mong may piraso ng puso niyang iniwan sa gubat na yon. Sa isang sulok ng altar, nakita niya ang lumang litrato, siya, ang ina niya, at si Jasper. Pero parang ngayon lang niya napansing wala sa litrato ang mga mukha nila. Puro anino lang, parang hindi pa sila buo noon. Pinunasan niya ang salamin. Wala pa ring lumitaw. Kaya ngumiti siya. Siguro sapat na ang alaala. Muling bumalik sa isip niya ang sinabi ni Isaura bago ito naglaho, hindi ka alay, Elias. Ikaw ang tagapagtala. Noon, hindi niya maintindihan. Pero ngayon pakiramdam niya, unti-unti na siyang nabubuo sa bagong anyo. Hindi na siya takot. Hindi na rin siya naghihiganti. Isa na lang siyang taong nabuhay kahit ilang beses siyang inilibing. Sa bayan, may mga kwento ng kumalat. Isang binatang albularyo raw na muntik mamatay sa gubat pero may niligtas na kaluluwa. May mga usap-usapan na nakita siyang kausap ang isang diwata. May ilan ding nagsabi, sa gabi pa rin daw nakikita ang ilaw sa kanyang kubo, kahit wala na raw tao roon. Ngunit si Elias, hindi na siya muling lumabas sa bayan. Nanatili siya sa lugar kung saan una siyang sinaktan. Kasi doon din siya unang natutong magmahal. Minsan, gabi-gabi, naririnig pa rin niya ang tinig ni Jasper. Hindi multo. Hindi alaala. Kundi isang tanong na paulit-ulit sa hangin. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? At sa bawat gabi, pareho pa rin ang sagot niya. Kasi para sa kanya, ang tunay na pagkatao ay hindi sinusukat sa dami ng naligtas, kundi sa lalim ng mga sakripisyong tinanggap mo kahit walang kapalit. Isang gabi, bumisita si Tandang Lucia, ang matandang albularyong dating kinatatakutan ng mga bata. Bitbit niya ang isang sulat. Galing daw sa kabilang bayan. May isa raw dalagang nawawala, anya. May iniwan lang na mutya sa tabi ng dagat may bandana ring pula. Hindi na kumibo si Elias. Tiningnan lang niya ang langit. Parang may sagot na roong matagal na niyang tinanggap.
Hindi ka na pwedeng tahimik habang buhay, Elias, sabi ni Lucia. May mga kwento ka nang kailangang ibahagi. Para hindi na maulit. Tumango lang siya. Pero hindi pa siya handa. Kasi minsan, ang katahimikan din ay isang uri ng dasal. Dumaan ang mga taon. Ang kubo halos hindi na matukoy kung tahanan o altar. Punong-puno ng mga halaman, lumang gamit at mga bagay na may sariling kwento. May bata na ring minsang dumaan sa lugar, nagtataka, natatakot, pero naakit ng kakaibang lamig at init. Isang batang babae, tinawag si Elias, Lolo. Napangiti siya. Hindi pa ako lolo, iha. Pero ang sabi nila, matanda ka na raw sa loob. Napahagikik siya. Marami talagang sinasabi ang tao. Pero ang mahalaga, marunong kang makinig. Pinapasok niya ang bata. Pinainom ng saan na gawa sa dahon ng punong hindi na tumutubo kahit saan. Tinuruan niya itong magsindi ng kandila, magbantay ng panaginip at magkwento, hindi ng kasinungalingan, kundi ng katotohanang binura ng takot. At sa bawat gabing lumipas, natutunan ng batang babae kung paano maging albularyo, hindi lang para gamutin ang katawan, kundi para alalahanin ang mga sugat na hindi kayang gamutin ng gamot. Isang hating gabi, habang tulog ang bata, muling nagising si Elias. May lamig sa hangin. Hindi masama. Hindi rin magaan. Isa yung presensya ng isang bagay o taong matagal nang nawala pero hindi kailanman nawala. Sa bintana, nakita niyang may nakatayo sa ilalim ng puno. Isang batang lalaki. Puting-puti ang mata. Parang nakita na niya ito noon. Hindi gumalaw si Elias. Tinitigan lang niya ito. Gaze moment. Hanggang sa bumulong ang bata, ikaw ba ang susunod? Hindi siya sumagot. Hindi rin siya umiyak. Pero sa mga mata niya, parang may sumuko at may muling nabuhay. Mula sa bulsa, kinuha niya ang lumang singsing. Hindi na ito durog. May bago na itong anyo, parang pinanday muli ng apoy, luha at dasal. May nakaukit na bagong pangalan, paggunita. At habang pinapaikot-ikot niya ito sa kanyang daliri, napansin niyang may dalawang aninong lumalakad palayo, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Isa kay Isaura. Isa kay Jasper. Hindi sila lumingon. Pero alam niyang naroon sila. Hindi para magpaalam, kundi para tumahimik habang siya naman ang nagpapatuloy. Bago pumikit si Elias, huminga siya ng malalim. Puno ng sakit. Puno ng tapang. Kasi alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang gabi. At hindi pa rin sigurado kung ang singsing sa kanyang daliri ay susi ng paghilom o ng pagbabalik. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang ulit?